Kaugnay pa rin sa krisis sa Zamboanga City, makakapanayam natin si Lieutenant Colonel Ramon Zagala, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga, Lieutenant Colonel Zagala. Howie, magandang umaga at sa mga nanonood, magandang umaga. Sir, so 10th day na ng bakbakan sa Zamboanga City. Kamusta na po ang sitwasyon? Well, from the start of our operations, from containment to constriction to gradual constriction, we are now slowly moving to clearing. So, hindi pa po tapos itong ating mga operasyon at patuloy po ang ating pagki-clear nito mga areas of interest natin. Okay, para sa mga ordinaryong manonood, ano bang ibig sabihin ng militar sa clearing? Ang clearing operation, pagkatapos na po natin mapasok ang isang lugar na nandyan ang ating kalaban, kailangan na masiguro natin na lahat ng area of interest kung nasaan sila or suspected to be, mapasok natin lahat yan. At hanggang ma-account for natin lahat ng mga kalaban present, that's the only time na masasabi nating cleared. So sa ngayon, patuloy po ang bawat bahay, bawat kwarto, pinapasok po natin yan. Okay, sir. Very critical po na magawa natin to, no? Meticulously, no? Kasi pwedeng nagtatago or pwedeng nag-aabang sa mga lugar na hindi natin in-expect. Okay, speaking of clearing, sir, yung sinasabing pinaka-base o command post ng Commander Malik, yung KGK building sa R. Luster Street sa Barangay Santa Catalina, has that been cleared? Yung KGK building po ay hawak na po natin, no? Cleared na po natin yan. At yan ay naging forward operations hub natin ngayon sa ating pagkukontinue ng ating gradual constriction at sa ating clearing operations. May konting pangamba na posibleng may mga nakatagong booby trap o IEDs doon sa loob ng building. Wala naman nakita itong mga tropa ninyo. Tama po yan, no? Concern po natin yan. At hindi natin alam kung the possibility na naglagay sila ng mga IED, booby traps, at also yung possibility na nagtago sila ng armas habang sila ay tumatakas. So, importante po talaga itong clearing operation sa to. Pero ililinaw ko lang, no? We are in transition to clearing. Very present pa rin po ang grupo ng MNLF Miswari faction dyan. At importante na dito sa ating gradual constriction ay decisively engaged na natin sila. Okay, so, sa ngayon, yan ang ginagawa natin. Okay, the question on the lips of many observers nitong bakbakan ay where is Commander Malik? We believe, Howie, that Commander Malik is still here. And that they are now currently moving from house to house. So it's very imperative na ma-clear na natin at ma-engage natin sila the soonest possible time. Okay, I cannot reveal kung saan exact location or how we will find him. But just rest assured na talagang ang Sandatala ka sa Pilipinas, we are fully committed at lahat ng tropa natin ay nandyan ngayon. So, masasabi ba natin nasa malapit pa rin sa downtown o center ng Zamboanga City o posibleng nandun na sa bandang Mampang, isang coastal barangay kung saan meron daw mga reinforcements? I-correct po natin yan, Howie, no? Yung, ang ginawa natin sa pagkukordon po natin, naglagay po tayo ng strategic areas na possible withdrawal routes. Na-recognize natin itong one of the areas is Mampang. Kaya nung kahapon ng umaga, nagkaroon tayo ng encounter dyan. Dito sa grupo ni Commander Ugong, wherein isa po ang napatay at tatlo po ang na-capture. Nakuha po natin lahat ng baril nila at 8:45 in the morning. So,
that alone, decisively, na-encounter natin sila at na-prevent natin ang pag-alis nila. Hindi to reinforcement, would like to reiterate. Galing po sila dito sa Santa Catalina area at plano na nilang tumakas nung naabutan natin sila. Ngayon, nung na-corner sila, sila po ay eventually nag-surrender. Ngayon, yan ay welcome para sa atin para we have less bloodshed at less casualties also for the AFP and less danger for civilians alike. So, Colonel, ang sinasabi nyo, yung na-enkwentro ng mga tropa ninyo sa Mampang ay galing din sa downtown. Hindi ito mga bagong dating o mga reinforcements na nandun lang, nag-aabang. Tama po yan. They fled the area of operations at dumaan sila sa mga mangroves. Pero nandun tayo, no? Meron tayong blocking force. Combine ng Philippine Army saka Special Action Force. Yun na nga na-encounter natin sila. So these are not reinforcements, ha? Ito ang mga nag-a-attempt na lumabas. At throughout the night and early this morning, there are groups of MNLF Miswari faction who are trying to escape. At meron tayong mga pockets of encounters in the outer laying area of our cordon, lalo na dyan sa Santa Catalina, that they're trying to leave. And we are preventing that. Ang pinakamalayo lang talaga, ito yung nandun sa Mampang. So, Colonel, linawin lang po natin, meron bang reinforcements itong MNLF sa bandang Mampang o wala? Wala. Itong mga na-encounter natin sa Mampang, these are the forces that fled. Nanggaling yan dito sa Santa Catalina area, Santa Barbara area. So, hindi po yan reinforcement, liliwanagin ko lang. Hindi yan reinforcement. Sila po ay mga tumatakas na nakaabot hanggang Mampang. Pero sila ay nabigo, makatakas kasi meron tayong mga kasundaluhan at kapulisan dyan sa Mampang. Okay, Colonel, kaugnay naman kay Senior Superintendent Chiquito Malayo na Chief of Police ng Zamboanga. Ayon sa kanya, hindi daw siya dinukot kahapon, kundi nakipag-usap siya sa mga MNLF. Ano to, may coordination ba doon sa Central Command or sa kusa niya itong ginawa? Hawi, no? Wala tayong official report about that, pero ang alam lang po natin na siya ay pumunta doon to negotiate in his capacity as a city director of Zamboanga City. At on the positive side of it, he was able to make 23 members of Commander Ugong surrender. So, yun ang importante po na focus natin ngayon. Dahil na-prevent po natin, na-prevent natin makatakas at peacefully sila na sumuko sa atin. Yung kung paano niya ginawa to, I think the details will be with Senior Superintendent Malayo. Colonel, may higit 100 hostage yung, let's say, they were freed or they were rescued yesterday. Ano? Anong bilang yung na mga natitira pang mga bihag na hawak ngayon ng MNLF? Sa ngayon, no, ang estimate natin, hindi pa talaga tayo makasigurado kung ilan pa ang natitira dyan sa loob dahil madami pang bahay. Posibleng hindi lamang hostages, pero posibleng yung mga naiipit. So, yung mag-estimate lang po tayo siguro na mga another 50, hindi, pero yan po ay isang estimate lamang po. As we move forward, we identify yung mga hostages or mga taong na naiipit, we rescue them and take them out of the danger area papunta sa likod. So, hopefully, we will get more civilians out of harm's way. Ang mission kasi talaga namin dito is to save the lives of civilians. Okay, maraming salamat, Lieutenant Colonel Ramon Zagala, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines.